Okay, so ito po yung way para po makapag-add tayo ng service charge sa POS. Yun nga lang, pagka in-enable natin to, don't forget na i-disable po siya during transaction kung wala naman po siyang event, no? So, for example, ito siya, ang gagawin natin, delete muna natin to. Ito yung sample natin, ano? Okay. So, mag-add tayo ng taxes and charges. So, pipiliin lang natin is added to the price, then charge code, let's say SC10, then charge name, gawin natin siyang service charge 10%, yan, then charge value 10. Then, sundin natin to, enable lang kung applicable to sa inyo, no? Ganyan. Then, nai-description naman siya kung paano siya ginagawa. Ayan. Then, save and attach kung sakali. Then, parang sa kitchen group natin, i-attach mo lang sa lahat ng products yan, service charge po natin. Then, save. Yan. So, for example, ito yung POS natin sa Canon, no? Okay. So, kung magsisync siya, sync nyo lang, o usually auto-sync naman. So, for example, nag-order ng beef broccoli. So, pansin nyo, ano na siya, naka-fix na siya dito. So, kung yung transaction is not inclusive of service charge, pwede i-disable muna siya. Ganyan. Then, saka mag-charge siya or mag-transact na mag-transact. And then, kung kailangan naman siya i-enable ulit, enable mo lang. So, dadagdag po siya yung 10%. You can add multiple charges naman po just in case, no? Halimbawa, ito naman is 5% lang yung lalagay natin. Ganyan. And 5%. Ganun lang din. Attach. Para ikaw na yung pipili kung ilan yung service charge dun sa transaction po. Then save. Clear items natin muna. Then try natin ulit. Kunwari nag-order ng canton. Ito siya. Taxes and charges. Nagpatong pala siya. Para siyang enabled. Ayan. So basta i-disable lang po muna siya. Kung hindi naman po siya kailangan. Then enable lang kung kailangan sa transaction po. Ayun. So for example dito, 10% yung kailangan. Done natin. So yan, mag-add siya ng 10%. Then pag charge mo, ganun po. Naka-breakdown na po yan sa resibo, etc. So yun po, ganun lang po siya. Pag may question po, chat lang po ulit.